Yes, magandang araw sa inyong lahat. Ayan mga kaibigan. Of course, magandang araw sa lahat ng ating mga nakasubscribe na dito sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube, ayan, pagkakataon mo na ito para mag-subscribe dito sa ating maliit na channel. Ayan, of course, maraming salamat sa lahat ng mga nakasubscribe na at sa hindi pa, go na! At sa ating Facebook page, Benny Andaya official account. Ayan. So, ang pag-uusapan natin dito ay tungkol sa mga bashers ni Mrs. Angelica Yulo dahil alam mo, simula nung nagsalita si Mrs. Yulo kasama si Attorney Fortune, noon sandamakmak ang mga bashers talaga niya. Sobrang dami, parang sinisi siya ng buong mundo, bakit siya nagsalita, bakit siya nagbigay ng opinion niya, tapos 'di ba sumagot si Kaloy, parang naglabo-labo na ang nangyari. So sandamakmak na ang kanyang mga bashers. Pero nung ulit-ulit natin siya dito pinablog dahil pinapaliwanag natin yung side ni Mrs. Yulo dahil hindi naman pwede na siya palaging magsalita kasi nga pinagbabawalan na siya ng ayaw na ng abogado niya na magsalita pa siya dahil yung last na nagsalita siya na andun si Attorney Fortune, yun yung pangako ni Mrs. Yulo na yun ang huli niyang pagsasalita at never na niyang um, sasagutin yung mga bashers. Grabe, sandamakmak ang mga bashers. Sabi ko nga, kasi ako sinasagot ko yung iba talaga kasi kung hindi na talaga kaaya-aya, kung hindi na ka-nice yung mga comment below the belt, diba? Yung mga word na kinamkam, kinuha, ninakaw, yung mga akusasyon nila kay Mrs. Yulo na parang hindi maganda basahin, hindi magandang mga words na sinasabi. Pero believe ako dito kay Mrs. Yulo dahil sa dami ng kanyang bashers, wala siyang pinatulan. So, kumbaga, hindi niya pinatulan, dinedma niya lang. Kasi, di ba, sabi ko nga, matibay siya dahil natitake niya yung mga bashers na hindi patulan. Kung ako talaga, papatulan ko na talaga yan. Kaya lang, syempre, nakapag-aral naman si Mrs. Yulo, kaya siguro iniisip na rin niya yung mga mangyayari pag pinatulan pa niya, ahaba, diba, kung ano-ano pa na naman ang mga sangang mga salita na ipupukol sa kanya, ipupukol sa kanilang pamilya, lalo na sa kanya. So, doon ako napabilib na pahanga kay Mrs. Yulo kasi imbis na magsalita siya, deadma na lang siya at ang ginagawa niya pang didedma ay patuloy siyang nag-business, diba? So, kaysa patuloy niya ang mga kanigahan, diba? Nag-business na lang siya, di ba? So, yun ang maganda sa kanya kasi instead na patulan niya, talagang tinuon na lang niya sa business ang kanyang atensyon. So, doon naman ako napabilib at napahanga talaga sa kay Mrs. Yulo, kay Angelica. At marami naman ang humanga din sa kanya. Kasi kung may mga bashers si Mrs. Yulo, meron namang mga nagmamahal sa kanya. Hindi lang naman puro bashers ang meron, di ba? Ang dami ring nagmamahal, ang dami ring nakakaunawa, nakakaintindi, mga tunay na magulang, yung mga totoong magulang. Pero kasi yung ibang mga bashers, naiintindihan natin sila kasi sila yung mga pinalaking galit sa mga magulang, pinalaking walang mga magulang, at pinalaking galit sa mundo. So, naiintindihan ko at naiintindihan namin yung mga taong nagagalit sa mga nanay, kasi nga wala silang nanay, hindi maganda ang naging buhay niya nung siya ay maliit pa. So kaya gano'n nakakapagsalita siya just because of that. Pero come to think of it, my God, alam ko naman na yung ibang mga magulang dyan naiintindihan si Mrs. Yulo at patuloy siyang sinusuportahan sa adhikain niya. Lalo ngayon naghahanap buhay siya, ang ginagawa niya sa buhay niya araw-araw nagtitinda siya, nag-online business siya at ang ganda naman, di ba? Ang ganda ng outcome dahil marami siyang mga napapasaya din mga magulang, mga nanay na gusto rin yung ginagawa niya dahil imbes na pagtuunan yung pansin ng mga intriga, dito na lang siya talaga nakatuon
sa pagninegosyo. That's right, di ba? That's good kasi um, hindi naman yung mga bashers, hindi ka naman mapapakain yan, di ba? Kung iintindihin mo sila, hindi ka naman nila kayang pakainin. So, kung papatulan mo sila, anong mahihita mo sa kanila, di ba? Wala. So, tama lang si Mrs. Yulo na bakit ko sila intindihin, bakit ko sila papatulan, napapakain ba nila ako, di ba? Hindi naman. So, tama lang yung decision niya na hindi na siya magpapatol at wala namang kasing magiging magandang resulta pag pinatulan niya itong mga bashers na kahit anong gawin mong tama, mali pa rin sa kanila. Wala sa kanilang tama, puro mali. Wala sa kanilang maganda, puro pangit. Kasi ewan ko ba kung bakit pinaglihiyatan sa sama ng loob yung mga bashers na ito. Kumbaga kaya naintindihan natin na wala silang magandang naging buhay, toxic ang kanilang buhay. Kumbaga nilalabas nila dito sa social media ang pagiging toxic nila. Hindi binabas nila yung mga taong may problema para ma-toxic lalo, 'di ba? So saludo ako kay Miss Shulo dahil ngayon nakakangiti na siya, nakaka-smile na siya. Yun lang ang maganda kasi sabi ko nga sa kanya, nakaka-smile ka na ha, okay na yan, tuloy-tuloy na yan. Trabaho lang sipag lang. So, siya naman kasi masipag talaga. Hindi mo pwede siyang, sabi nga niya, bawal matulog, bawal magpahinga, kailangan kumayod kasi may binubuhay siya. So, di ba, kumbaga, laban lang sa buhay. Ganun din si Mark Yulo, ang asawa niya si Mark Yulo. At sila talaga kasing dalawa parang ano lang sila kumakayod lang sila sa abot ng kanilang makakaya. Kaya nakakatuwa dahil at least ngayon kahit hindi man sila bigyan ni Carlos ng pera, kahit wala man silang pera, at least sama-sama sila at one big happy family sila sa isang lugar, sa isang area na kasama niya ang kanyang mga anak, 'di ba? Yung ibang anak niya, yung apo niya, yung cute na mga apo niya. Alam niyo may dalawa siyang apo, si Angelica na ang cute. Ang pangalan ay Asi at saka Ali. So, ipapakita natin yan pag pinayagan tayo. Pero ang cute, ang lalambing. So, kaya pag nandun ako sa kanila, sobra akong naaliw dun sa dalawang bata. At talaga naman maganda ang pagpapalaki. Kahit yung mga ibang mga anak ni Angelica, mababait din. Sobrang nakakatuwa. Pati yung nanay niya, pag nandun kami, ay asikaso kami, di ba? Yung parang kami na lang ang nahihiya sa sarili namin dahil baga welcome na welcome. Kumbaga kung tao ka, napupunta sa bahay nila, tao ka nilang tatanggapin talaga. Taong-tao ka. So, nakakatuwa, di ba? Yung lola niya, nandun. Kumbaga nakasmile sila. Tao sila kahit maliit man ang kanilang bahay, kahit 10 pa yan, kahit 20 pa yung bisita nila, papapasukin nila ng sabay-sabay kasi lahat doon welcome sa kanya. Ganun sila kabait, ganun ka-welcome sila sa mga kaibigan nila. So, kahit hindi nga kaibigan, kahit yung pumunta doon para magpa-picture lang or makipag-usap, nakakatuwa dahil hindi man niya kilala, tapos kung magbibigay ng simpatiya, welcome lahat yun. So, doon naman ako saludo kay Miss Angelica dahil sa lahat ng yan, inalalampasan niya paunti-unti yung mga bagay na napakahirap para sa atin. Siguro kung sa atin nangyari yun, medyo di natin kakayanin kasi medyo mabigat kasi ang kalaban mo ay ang sarili mong dugo, di ba? So, bawal magsalita ng masama, bawal magsalita ng against sa kasi marami masasaktan, marami ang magre-react, marami mga bashers, marami lahat, di ba? So, kaya natural na lang siguro sa mga bashers na pero sa kanila, yung mga bashers na yan, bigo sila dahil hindi sila pinatulan ni Miss Angelica. So, sorry kayo, no? Dahil wala kayo sa bokabularyo ni Miss Angelica na patulan kayo. So, alam nyo na hindi kayo papatulan kasi kung papatulan kayo, matagal na kayong pinatulan, mas itinuon na lang ni Angge ang kanyang oras sa pagninegosyo. At least ngayon, kumikita siya, di ba? O maraming nag-order sa kanya. At kung gusto nyo pala mag-order, PM nyo lang ito, mag-comment lang kayo dito, para parating natin sa kanila.
parating natin sa kay Miss Angelica. At maraming salamat pa rin sa support at alam nyo, i-like nyo lang po, i-comment nyo lang dito yung ano ko, um, yung comment nyo dito sa aking YouTube sa content nito para malike ko naman yung comment nyo at minsan nire-reactan ko talaga kasi lalo na pag mga magagandang comment na nagre-react talaga ako. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Magandang araw po sa inyo.